guys! Morning pala ngayon. Alas 10 pala yung oras. Good morning guys. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video, papunta po kami ng Compostela. Ihahatid po namin itong malita kay Jing kasi bukas yung alis niya. Ang sabi niya sa akin, pwede ko no hapon kami pumunta kasi pinapadala yung motor niya dahil 14 pa daw yung balik. So naisipan kong isama si Duday. Ayan si Duday, naisipan ko pong isama dahil hindi pa po siya nakapasyal doon kay Tito Jing niya at uuwi na po siya mga next week. Hindi pa sila nagkikita ni Tito Jing mula nung New Year at saka Pasko. Yan, si Duday. Sama po siya. Papasyal daw siya sa bahay ni Tito Jing niya. Kasi tanong ng tanong kung saan si Tito Jing. Kaya naisipan ko pong isama. Mamaya pag uwi namin, dala na namin po yung motor ni Jing. At timing naman, hindi nakapasok yung papa nila dahil kaninang umaga umulan. Ngayon lang po tumigil yung ulan. Tas trinay ko pong anuhin yung motor, hindi pa sapat yung hindi pa sapat yung ulan para makahigop na yung motor namin. So sa lang po namin, kila madam pa rin kami po kumuha ng source ng tubig. Yan po yung yung malita. Haversacks na yan, yung backpack na parang may gulong. Yun po yung gagamitin na lang ni Jing kasi yung malita po na isa na ginagamit natin ni Jing na dala po niya sa Vietnam, nandun pa kay Dian, hindi pa nasasauli dahil wala pang lalagyan si Dian ng damit. So ayan na lang po. Dito na po kami sa labas, nagpapatid kami kay Ronald. Mag-aantay na po kami ng bus. Saktong-sakto lang yan, 10:46 po yung oras. Makakaglinis pa tayo kay sa boarding house ni Jing. Sabi niya, pwede daw kuno hapon ako pumunta doon para madala yung motor. So naisipan kong umaga-aga pagpunta doon na para nga makapaglinis pa tayo, maligpitan yung boarding house ni Jing. Kasi mga ilang siya. Siguro 1 week kasi pizza sheeting ngayon, sa 14 pa yung balik. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mga 1 week po sila. Si Sansan din bukas yung alis para sa provincial meet. Hindi ko alam kung pareho yung nila, titirhan doon sa sa Cebu City. Kasi hindi alam ni Sansan kung saan sila banda titira muna sa provincial meet. Si Jing, sabi ni Jing, doon daw sila sa nung unang provincial meet sa po. Doon sila banda titira sa inanuhan nila Sansan nung una. Yan, mayroon na pong bus. Sasakay na po kami. Ayan, nakasakay na po kami ng bus. Tuwang-tuwa si Dudy. Oh! Ano yan? Christmas? Christmas? Sige daw. Uwi ka na. Jadi hindi pa. Nandito na po kami sa stopover ng Carmen. Yan si Duday. Galing-galing ni Duday. At tinatanong po niya po ako kung susuka daw ako. Sabi ko sa kanya, ikaw susuka ka na ba? Sabi niya hindi. Saan tayo pupunta? Tito Jing? Hindi kasama sila si at saka Chrislyn kasi ngayon walang pasok. Sila walang pasok, yung iba meron kasi po ngayon
Parang, hindi pa naman anti-disperas ng Katmon dahil yung pista is sa Lunes pa. So, modular lang po yung dalawa. Ayun, kinuha yung module nila para hanggang Lunes. Yun, sabi ko kay Sia at Chrislyn, si Duday lang muna yung isasama ko dahil hindi pa siya nakapasyal doon kay Tito Jing niya. At malapit na po si Duday umuwi. Gusto niya makita si Tito Jing niya. Yan, yung oras po guys is alas 11. Alas 11:14. Nandito po kami sa bus stop. Bus stop ng Carmen. Kasama namin si Papa Bits. Sandun si Papa Bits. Tuwang-tuwa si Duday sa mga dinadaanan namin. Nakikita po niya yung dagat. Sabi niya, damo daw itong dagat. Maraming dagat. Oh, bakit? Sakit ng ulo mo? Masakit ng ulo mo? Naantok ka na? Ha? Hindi pa? Dinala ko lang yung niya, dodo. Tinanungan niya po ako kung dala ko daw yung dodo. Kasi pagdating namin nito, talagang dodo ito. Tinatanong kung malayo pa daw yung bahay ni Tito Jing. Tingnan nyo yung kaupo. Kunti lang kasi yung pasaheros. Kasi hindi po sakayan ngayon. Friday. Pero mamayang hapon yung sakayan dahil yung mga nagbo-boarding house na uuwi, tas mga trabahante. Kaya mamayang hapon yung maraming pasaheros. Hindi naman po kami mag-commute mamaya dahil dala nga namin yung motor ni Jing papauwi. Dala lang po kami ng helmet. Tapos may jacket si Duday. Bitbag mo jacket. Ha? Susulod ko na. Ayaw kay diri man maginaw, mainit. Masilaw. Ha? Jacket ka. Ayaw. Dili man maginaw, hindi man maginaw. Mamaya na pag-uwi natin susuot yung jacket. Kasi yung ibang paseros kakain pa. Maghihintay lang po tayo. Parang nasa bahay lang yung upo ni Duday, oh. Bus stop ng Carmen. Electric-tan na. Kasi mainit. Yan, si Dudang. Nagkita na po sila ng Tito Jing niya. Jim. Umiyak si Duday sa bus. Sa haba-haba na ang biyahe namin, hinahanap niya yung papa niya. Sabi niya si papa daw. Tapos tanong po siya ng tanong kung malayo pa daw kami sa Tito Jing niya. Nagrereklamo. Jogging daw, jogging. Jogging sa tanghali. Kakain muna po kami. Ayan, simbahan po ng Compostela. Nakabalik na naman po kami dito sa G-Set. Sa malamig na kainan. Maginaw? Day? Ha? Maginaw? Dili? Di daw. Bog daw. Duday. Hello. Yan.
po kami ni Tito Jing dahil hindi pa na prepare yung order namin. Launa na. Tulog lang ka. Naghihintay din sila, naghihintay. Yan, dumating na din yung order. Pumapatong sa upuan dahil hindi po umaabot sa mesa. Pumapatong si Duday. Sina? Yung kay Jing, tinig out na lang. Ayan guys, lumabas na po kami sa kainan. Tapos yung shake namin, dinala na lang. Tsaka yung kay Jing, tinig out na po. Dahil 1 hour po yung ano nila, preparation ng pagkain. Maabutan na si Jing ng oras. Dahil mayroon po pa silang event. Kaya, ayun, nauna na lang po si Jing. Iniwanan na lang po kami. Ngayon, papunta na po kami sa eskwelahan nila. Pinapapanood lang muna kami ni Jing sa kanilang event. Si Papa Beach. Ang tagal talaga ng ano nila, ng pagkain. Pumasok kami doon mga alas 12:20 pa lang. Na ano na po yung pagkain. 1:05. Kaya hindi na po nakagintay si Jing. Dirito balay, simbahan yan. Tatanong si Oo. Tatanong si Duday. Simbahan yan dito. Simbahan nila Tito Jing. Ha? Oo. Nabusog si Duday. Naubos po niya yung isang order. Isang takal na kanin. Yung ano lang namin si Papa Beach kasi hindi niya kinakayanan yung maglakad. Sabi niya sakay lang daw po tayo para hindi daw kami matagalan papunta doon. Ipaglampas naman namin dyan sa iskinita na yan is matatanaw na namin po yung eskwelahan ni Jing. Kayang-kayang lakarin. Kaso lang si Papa Beach. Yan po yung naanuhan ko pag kasama ko si Papa Beach kasi mareklamo po siya. Kaya naiisip ko minsan malis ako lang mag-isa. Pero pinadadala naman po yung motor ni Jing kaya naisama po si Papa Beach. Sige, Baruch Tatarong B. Okay. If we are not in our good posture, so please be reminded of that. Is that clear? So I have chance to have the rationale of today, this month's celebration. Ano ba pinagdiriwang natin ngayon? Ito ay okay, that is National Arts Month with the theme. Dito natin malalaman kung talagang nakinig yung mga bata. Ano nga ba yung arts? Di ba na may acronyms na naghihatag ni Mama? What does art stands for? Alam mo, di kailangan ko mabungol ko. Again. Kahit nakaramdaman, lupat ko siya. Sagad, R. Hana, regular, T, and S. Sige. Para din na magtugay, basahon na lang din ako. Okay. The celebration of the National Arts Month this February in collaboration with the National Commission for the Culture and Arts with the theme Aning ng Singing Diwa at Damdamin to the forefront na nagbibigay din sa malalim na
emosyon. Binibigyang halaga nito ang papel ng sining sa pagpapahayag ng ating mga nararamdaman at pananaw sa buhay. At Compostela National High School Day Class, this celebration aims to enhance the students' ability to express themselves through various forms of art, fostering creativity, emotional intelligence, and cultural awareness. Sa pamamagitan ng mga aktibidad ng buong araw ng Pebrero, magkakaroon ng pagkakataon ng mga estudyante na tuklasin ang iba't ibang uri ng sining tulad ng pagpipinta, pag-awit, pagsayaw, teatro, at ano pa man. Ito man ay maaari nasa entablado o nasa silid-aralan. Basta lahat ng in the whole month of February, we will be witnessing and we will be experiencing this one. Sa kabuuan, ang pagdiriwang ng National Arts Month sa Compostela National High School Day Class ay hindi lamang magbibigay-pugay ng mayamang tradisyon ng sining sa Pilipinas, kundi magbibigay inspirasyon din sa mga mag-aaral upang maunawaan ang pangyarihan ng sining ng pagpapahayag ng lalim ng kanilang mga salubin, damdamin at hangarin. Through this celebration, students will gain an appreciation for the arts as a vehicle for growth, self-expression, and cultural pride. Once again, magandang hapon. Thank you, Griffin, for enlightening us on the importance of the liberating arts. Are you ready? Students, are you ready? Okay, before we go on to our grand show opening, may I announce first that there will be different competition. There are two categories, Category A and Category B. For the Category A, the competition will only happen to grade 7, 8, and 9. Category B will happen to grade 11, 10, and 12. So therefore, ang Category A for 7 to 9, Category B will be grade 10 to 12. Ano-ano nga ba yung mga kaganapan or mga competition na mangyayari? Ito ay on February 21, makakaroon po tayo ng poster making and slogan contest making, which is only for the Category A. Kung saan itong Category A, from grade? Okay. So I believe na atong mga grade leader already choose kung isang atong representative. There are only 2 representatives each level. So this coming February 28, which is our culmination, will be the singing contest and the spoken poetry will be for Category B. Para sa ganitong Category B, grade 10 to grade 12. After that, magkakaroon din po tayo ng art passion. Ano nga ba yung art passion? So, meron din po tayong Category A and Category B. Ang mangyayari, meron po dalawang representative pairs po siya from grade 7 to grade 9 and grade 10 to grade 12. So, meaning to say, separate po ang kanilang competition. It will be making of headdress. Filipino-inspired culture headdress. Is that clear? That will be in February 28 to 2025. Maraming Okay, salamat, Sir G. It's time to witness. Nakapanood din si Duday ng event ng Compostela. Andun pa si Jing. Hintay pa namin, ayan. Pinagpapawisan na yung teacher Jing nyo. Nandito na po kami sa boarding house ni Jing. Ayan, nag-ano si Duday. Sabi ni Duday, bahay daw ni Tito Jing nagkakalat. Nagkakalat? Ha? Abria? CR hindi di. CR. CR. Naurot ka? CR na di. Oh man. Ano? Gusto mo CR ito dito? Yan, sabi ni Duday, nagkakalat daw, nagkakalat. Nakapanood po kami ng ano ni Jing, event sa school. So ngayon, guys, liligpitan muna natin yung boarding house ni Jing bago po kami umuwi. Mamayang hapon pa kami uuwi dahil alas 12:30 pa lang, mainit pa. Mainit pa, guys. Oh, nakita na ni ano? Kakalat. Kakalat.
Tito Jing, nagkakalat ka daw. Pero ayan, maraming ano dyan si Tito Jing. Pira, yan. Mga coins, so. Kahit saan lang yung coins ni Tito Jing. Ako po yung taga, ng coins ni Jing. Taga ipon. At saka, nandito po yung mga coins. Yan. Marami na po akong ipon. Ayan. Papauwi na po kami. Gitna lang si Duday. Dahan-dahan lang po yung namin, biyahe. Tamang-tama lang, alas 4 na. Hindi na po masyadong mainit. Tiyak makakatulog ito si Duday. Dahil hindi natulog pa. Ayan, nandito na po kami sa bahay. Kararating lang po namin. Tsaka dumaan po kami sa merkado, bumili na lang po ng bigas. Ulam pala. Yan. Dadaan muna kami sa Danau Park. Kaso lang, nasa na po kami, Danau. Tulog na tulog si Duday sa motor. As in, tulog na. Gising na lang po siya na malapit na po kami dito sa may Katmon. Natatandaan niya po yung lugar. Sabi niya, nandito na daw kuno kami sa amin. Kasi gusto niya nang umuwi. Natulog siya. Oh, yan. May apple daw siya. Tag-isa-isa sila ng Ate Chrislyn at Sia. Sandali lang po yung pagkikita nila, nila Jing. Kasi busy si Jing talaga. Yun nga, naiwan po kami doon sa kinakainan namin. Tapos nagpunta po kami doon sa school. Timing naman po, nag-opening na po sila ng nila. National Arts Month. Opening na po. Nanood muna kami. Tapos yun, dumaan po kami sa boarding house. Nagpahinga muna. Tapos pagka alas 4, yun na po yung pag-alis namin. Tapos ayan, medyo makulit din po. Diba may ayam? Nakakapagod yung biyahe namin. Nasumanan ayam. Siguro baka makabalik pa si Duday doon sa Compostilan. Kasi 14 yung balik ni Jing. Siguro si Duday baka makawi mga 15 or 16. Pero nagkita din po sila. Kunting oras lang po yung banding nila. Ito balay ko na. Ano yung balay ni Tito Jing? Maano? Kalat. Kalat kaya balay. Oh, makalat. Tito Bunjing. Tapos naglinis tayo. Balay. Oh, tapos naglinis tayo. Ha? Linis natin yung bahay ni Tito Jing. Yan, nakatulog si Duday sa motor. Hindi na po kami nakadaan po sa Danau Park kasi dadaan muna kami pipicturean doon sa Sidlak Danau. Wala, tulog na tulog. Tapos doon sa pinuntahan namin dati nila Sia, nung medyo maliit pa si Sia, yung playground ng mga bata. Idadaan ko muna siya, tapos pipicturean. Wala, hindi na po kami doon. Tapos medyo maano yung panahon, baka naman po kami maabutan ng ulan or umulan. Tapos sa Carmen naman, dadaan sana din kami kasi mayroon po din doon pwedeng pasyalan. Wala, tulog na tulog talaga si Duday. Kasi mahangin yung biyahe. Hindi katulad kanina, nung nasa bus po kami. Siguro natagalan po siya, kaya sa umpisa, masaya si Duday, nasakay po siya ng bus. Tapos nakakakita ng dagat, tanong ng tanong, malayo pa ba kuno yung bahay ni Tito Jing? Tapos malapit na ba tayo? Hanggang sa parang tumahimik po siya. Pagtingin po, medyo naluluhalwa. Singko, bakit? Sabi niya si Papa. Si Papa daw, naalala niya yung Papa niya. Tapos tinatanong ko siya kung nasusuka. Sabi niya, oo, pero
meron po akong dalang plastic, pinapasok ako siya, hindi naman siya sumuka. Sabi niya si Papa lang. Tapos yun, pagbaba namin ng ng munisipyo na kalimutan ni Kendrick yung Bombay. Oh, nagutom na siya. Ngayon lang humingi ng dudo. Dala-dala lang po namin yung dudo niya pero hindi po siya dumudo doon. Tinatanong ko kung magagatas na po siya, hindi daw siya magagatas. Kasi naka-milkshake po siya doon, banana choco. Tapos natatawa po ako, hindi niya ininom yung yung inumin na may yung yung may parang orange na linagyan ng pipino. Sabi niya maasim. Yung banana shake lang po, yung choco banana shake po yung pinapak niya. Tapos yung french fries. And french fries. Lagi? Pinapak po niya yung french fries. Sabi pa nga niya, good. Babalik ka pa doon kay Tito Jing? Ha? Babalik ka pa? Iiyak ka naman. Sabi mo, Papa. Natatawa ko, nandun po kami sa sa kainan, dinalhan sa amin ni Jing. Nung kakain na po kami, sabi niya, si Papa hindi pa kakain. Naalala niya yung papa niya, hindi pa daw kumakain. Naka numero 4 pa. Sayang talaga, day. Natulog ka. Ayoko naman po maistorbo yung tulog ni Duday kasi himbing na himbing po yung pagkatulog niya sa biyahe. Nagdududot si Duday, nagdududot. Ha? No? Lumaki na si Duday. Oh, si Dudo ani Dudo, ayaw ani pagyakan. Mamaya ka na magsalita, Dudo muna. Lumaki na din si Duday dito. Higit siya. Higit 1 buwan. Ay, so, pala, kasi magpunta po si Duday dito December 28. So, ngayon, February 7. At siya nga pala, happy birthday po kay Pix Vlog. Birthday po ngayon ni Pix. Yun, sabi ko kay Pix, pasensya ka na. Mingaw po tayo ngayon. Wala mo nang handa. Ewan ko, siyempre hindi yan ni Mama Pix na walang handa si Pix. Na-surprise naman po sila Mama Pix na umuwi si Pix Vlog. Kasi hindi nila alam na uuwi pala si Pix. Kahapon po ng gabi dumating 6 siguro gabi dumating. Timing kumakain daw sila. Tapos may kumakatok doon sa kusina. Pag ni Patpat pagbukas nakasigaw ng Papa. Kasi hindi nga nila alam na uuwi si Pix. Tapos sabi ni Mama Pix, ba't na pauwi ka? Hindi nagpaalam na uuwi. Sabi naman ni Pix, kasi wala daw sa kanya nangungumusta. Kaya umuwi siya ng hindi nagpasabi-sabi. Tapos yun, sabi ko kay Mama Pix, kumusta naman si Pix? Ano ang balita? Baka daw mga katapusan ng February or baka abutan pa ng March. Nakapangutang daw ng
plane ticket papabalik dito sa opisina nila. Sabi ko naman, sure na po yan na makakaalis kasi hindi naman po magpapa-utang siguro yung opisina ng pamasahe kung hindi po sila sure na makaalis na. Yun. Nihintay na lang po talaga ni Pix Vlog yung CAO. Ano ba yun? Yung tinatawag nila dun, CAO or COE. Basta ganun. Kasi hindi talaga ako yung tipong matanong sa kanila. Yun nga, sabi ko lang na nakikiramdam lang po ako. Tapos tumitingin. Yung the best, yung nakikiramdam lang. Tapos kung hindi na po tayo nakakatiis sa pakiramdam, medyo din nagtatanong. Pero yung tinatanong ko si Mama Pix kung anong balita, ganun. Kay Pix din naman po ako matanong. Wala lang, yun nga, sabi nga ni Pix, walang nangungumusta. Di na lang po ako nangungumusta kasi yung kasunod ng kumusta, alam nyo na, ako nga walang nangungumusta. Okay lang naman, basta importante is healthy. Darating na lang din po yung mga hinihintay natin na mga sinasabing yung para sa atin, tadhana, yung padating na para sa atin kung hindi para sa iba, yun okay lang. Yung para sa atin hindi pa, okay lang din. Ang importante walang problema or yan ganito, kahit may medyo iniindang sakit pero ano naman, carry lang, nawawala din. Ayun, parang ganun lang, happy lang. Tulad ni Duday, happy lang, nakadudo na siya. Good, ha? Good. Uuwi na si Dudang. Uuwi na. Malapit-lapit na. Uuwi na daw siya. Sabi niya sa mama niya, uuwi siya pero babalik pa daw. Tinanong din po siya ng ng Tito Jing kanina. Uwi ka na, day? Niya, oo. Babalik ka pa? Niya, oo, babalik pa daw siya. Akala lang siguro ni Duday, malapit lang. Kanina nga, umiiyak na siya. Papa! Si Papa naiwan. Siguro iniisip ni Duday kung saan po kami pupunta kanina kasi medyo mabagal yung yung biyahe. Hindi naman yung patakbo. Katamtaman lang. Hindi yung series na nasakyan namin na talagang masasabi mo na lang na sana safe kang makarating sa pupuntahan mo. Yun lang po yung nagdra-drive kanina. Tapos hindi naman puno yung bus mula nang makasakay kami, nakaupo si Duday, hindi ko kinarga. Hindi po siya nakakarga sa akin. Sitting pretty po siya, naka-sitting pretty. Kaya yun, nawiwili po siya pag may dumadaan, na may nadadaanan kaming dagat. Sabi niya, damo na dagat. Yung damo, marami daw dagat. Madamo daw kuno ng dagat. Tapos, winikwento niya na naligo daw kuno sila ng tatay niya, yung mama niya, na si Mimi, yung mga pinsa doon. Yun lang, inuulit ko, ipapasyal sana sa park ng Danau, magpipicture man lang. Wala, hindi nagawa kasi tulog na tulog si Dudang. Mahimbing yung tulog niya kasi nahanginan po siya. Yun, kaya hindi namin po kasi sabi ko kay Papa Bits,
daan tayo sa Sidlak Danau, pipicturean natin si Duday. Tapos sa park ng Danau, wala, tulog si Dudang, hindi po kami nakadaan kasi tulog si Dudang. Tsamba na sana makapasyal. Ayan, si Sansan kararating lang, nagpasundo. Ngayon naman naalis siya dahil doon sila matutulog na sa school dahil alis din nila bukas. Hain ka mo nga kuwan, nasa ring tito. Hain ka mo nga eskulahan, liwat. Ambot, basta hanaga mo lagabon. Dito lagay pa na. Diri nang atunguna. Itamon, tutugaran kay naga gihapon. Tapos, amin sa di, ambot, Asturis, ito yung istiyan? Wala tay, wala kami bulad. Wala. Ngayon? Asturis, ang lugar, ito yung istiyan? Pagkato niyo provincial meet ng kausa ka mo ni Tito, din man nagto. Hanagan to. Dir Asturis. Ibat Asturis? Kaya nakita mo kung ito tunan kon. Ito na naga. Ang provincial namin. Wait ira istihan pagkaturog ibala, pero itiyo provincial meet Rusala. Yun pala, yung tutulugan pala nila, iba yung kay Lajing, iba sa kanila. Pero yung provincial meet, magkikita-kita sila kasi isang lugar lang. Yung anuhan lang nila, yung iistihan yung magkaiba. Kasi iba din po yung yung kila siyempre Katmon sila Jing Bustila. Ewan ko. Nalilito po ako sa kanila. Kakain na po kami guys. Maghahaponan na po kami dahil nakaluto na si Ronald. Nagpasinigang po ako ng baboy. Kasi 1 week po kami na puro lang. Yung walang sabaw ba yung ulam namin. Tulad ng biplop. Kahapon nakapagsabaw naman po kami ng bangus, 1 piraso. Ngayon naman, naku guys, bira lang po ako makapunta ng merkado dahil yung inutusan ko pagbili ng ulam si Ronald. Tapos kanina dumaan nga po kami. Yun, sabi ko, parang gusto kong humigop ng sinigang baboy. Naku, pag tanong kanina kung magkano po yung baboy ang kilo, 370. Sabi ng tindera bukas ko 380 na. Hanggang sa magpista siguro uuminto pa. Dati kasi bumibili po ako, yung kilo lang nun is 300 hanggang 280, 300. Kanina parang nagulat ako, sabi magkano, ilang kilo ma'am yung bibilhin mo? Buti na lang po, nagtanong po ako na magkano yung kilo. Sabi ko, magkano po yung kilo ng baboy? Sabi ng tindera, 370. Sabi ko naman, pwede yung 200 pesos lang kasi sasabawan lang, yung medyo may taba-taba kunti. Sabi niya, pwede naman ko yun, nakabili po tayo ng baboy ng 200 pesos kasi yung kilo is 370, nabukas naman daw is 380. Ang mahal na po guys ng baboy, pati yung manok po. Yung manok dati kilo 150 or 180, ngayon naman is 280. Dang, kakain na Dang, tawag ka papa, kakain na. So yan guys, punta na po tayo sa loob dahil naghahanda na po sila ng hapagkainan. Punta na po tayo. Yan yung tindahan natin, medyo maluwag. Marami na naman po tayong kulang. Kung may bumayad po sa atin, makakadagdag naman po tayo ng paninda natin. Yun lang naman, bayad utang.
Patayin muna natin yung electric fan or ceiling fan. Dahil kakain na po kami. Umpisa na po silang kumain. Ayan, nandito naman si Duday sa pwesto niya. Kain na dang. Kanina ka pa kumain. Wala na yung yung kinain mo. Ha? Sprite? Hindi naman tayo nag-Sprite. Yung lemon. Ice. Yung price. Yung pin price. Ang print price. Print price. Indudutom na ikaw? Asya. Nakatigo ni school ni Tito Bunjing. Kumita ka ng sayaw nira. Nanood dun si Duday sa event ng Compostela. Oh, mga Mari, kain tayo. Yan, sinigang, hindi na po nakapagdasal. Gutom yan. Saka bibiyahi. Sinigang with harang. Lalong maanghang na mainit yung sabaw at kanin. Si Dadan. Nagwawala si Dadan. Pa-welding ang checkpoint. Yung signboard ng checkpoint nandyan kala sa Regan. Pina-welding pala. Oh! Bakit? Litro po yung binili, 3. Isa na lang yung litro na soft drink natin. Bili na naman tayo bukas. Hindi tayo nakakain kasi may bumibili. Nahuhuli na po ako sa kanila. Anghang. Hindi naharang. Palit mo lang. Darni. Hilaw pa, maanghang na. Namutarang na ito. Harap ba? Marami po tayo ng kain. Sabaw. Saka yung sili. Gutom naman kasi umalis kami kanina kapilang ng umaga, tapos kumain kami doon, kunti lang naman ng kanin, tapos yun maghapon, tapos nagbiyahe pa, natagtag guys yung kinain namin ni Duday. Ayun si Duday kumakain pa din. Di ka pa tapos, Day? Sinaubusan na, pero naubos po kanina nga yung kanin niya nung yung isang order. Dang! Shh! Mainit. Dudang! Day, tawag ka ni Mama Rax, Day. Sige na, kain na. Tapos na, dali. Parang. Mainit. Mas lalong umanghang yung yung init, saka sabaw, mainit kanin, tas merong sili. Mas lalong umaanghang. Pero masarap ikain. Kain tayo guys, kain. Pix, kain. Happy birthday, Pix. Yan, natapos na din po tayong makapaghugas. Ako lang po yung naghugas dahil para mabudget po natin yung tubig natin. Kasi kung sila maano sa tubig, masayang. Mabuti yun tayo yung kumikilos. Tansyado natin po yung tubig. Paano gamitin, guys? Ano?